Hello guys, good morning dyan at good evening dito. Eto, pag-usapan naman natin, siyempre, wag nating tantanan itong si Mike Diferensya. Alam nyo guys, sa panahon ni Fentaboy, kung merong mga yumaman at nagkamal-kamal dahil sa mga illegal, masasabi nating isa sa mga nagkamal ng napakaraming pera, no? At nagpayaman walang iba kundi itong si Mike Diferensya. So, 'di ba? Aside from napakaraming yumaman sa panahon ni Fentaboy, sa flood control na lang, 'di ba? Itong mga Diskaya, umami naman sila na nagsimula silang kumamal ng mga limpak-limpak na salapi ay sa panahon ni Fentaboy. Katunayan sinabi nga nila, 'di ba, 2016 at ang una nilang malaking transaksyon ay ang pakikipag-partner nila sa CLTG na ito'y walang iba kundi ang Christopher Lawrence Tesorogo Construction. Di ba kaya yun sa tatay ni Bongo? So doon talaga sila nagsimulang kumamal. Ang unang project ba nila with CLTJ nasa 800 million. 800 million agad. What the heck? So nandyan din makikita natin sila Binibini Baklang Hari na dating anong tawag dito? Ex-human rights lawyer, so nagkamal ng pera. Si Saldico, dito na rin nagsimulang mamayagpag from 2016 onwards. Higit sa lahat, lalo na si Eric Yap, di ba? Na naging matalik pang kaibigan nitong si Pulong, si Iyutman. Kaya nga, di ba, sa loob lang ng 3 taon, nakabudget agad si Iyutman ng 51 billion? What the heck? Isipin mo yun, di ba? Grabe itong mga ito, no? Talaga nagkamal ito ng mga napakaraming mga pera sa panahon ni Fentaboy. Wag mo na, baka pakakalimutan rin natin, pati si Quick Melt. Nagkamal ng napakaraming project sa panahon ni Fentaboy. No? Through his friend na si Maynard Wood, di ba? Tsaka yung contractor na may-ari ng anong pangalan nun, yung sa Bicol, Centerways. What the heck? Pero ito pa. Baka makalimutan natin si Martires, dumami din ang pera, lumaki ang assets, lumaki ang kanyang salin sa panahon ni Fentaboy. Siyempre, isipin mo, tahimik ang ombudsman sa panahon ni Fentaboy, di ba? Pero guys, balik tayo rito kay Mike Diferensya. Natatandaan nyo guys kasi, itong si Mike Diferensya, di ba, ito ay may-ari ng ng mining na dyan sa Rizal. At ito ang salarin sa pagkakalbo ng mga kabundukan dyan sa Sierra Madre, particular dyan sa Rizal area, no? Ayan, si Mike Diferensya. Ngayon guys, nung panahon ni Aquino at panahon ni Lopez, yung namatay ni si Jenny Lopez ba yun, yung namatay na kapatid, may-ari ng ABS-CBN, di ba? Guys, pinatigil ang kanyang mining. Pinatigil dahil nga salot at siyang naging dahilan ng mga pagbaha. Gina pala, Jenny. Gina Lopez. Yun, bigla ako naalala. Ano ba yan? So si Gina Lopez, pinatigil, isa sa mga pinatigil na mining, ang mining niyang si Mike Diferensya. Kaya nga galit na galit din kay Pinoy yan Galit din niya kay Gina Lopez. Kasi nga, napatigil ang kanyang mining. Ngayon guys, pag upo nitong si Fentaboy, di ba ilang mga mining ang binigyan ulit ng permit nitong si Fentaboy para mag-operate. At isa na nga dyan, ang kauna-unahang binigyan ng operational permit uli, walang iba kundi yang si Mike Diferensya. At inutusan pa ni Fentaboy si Mato na wag mo nang pansinin niyang area ng Rizal, Pabayaan mo na yan, bahala na dyan si Mike Diferensya. Kaya yan si Mike Diferensya, himod sa puwit yan. Himod sa puwit yan ni Fentaboy.
Kahit anong iutos dyan, gagawin yan. Kaya kapal ng mukha niya, hinayupak niya. Kaya hindi na yan mananalo sa Quezon City. Hindi nga naka 1/4 sa yung boto niya, hindi naka 1/4 sa kay Joy Belmonte, di ba? Paano mananalo yan? Diyos ko po, Rudy. Isa yan sa salary ng mga pagbaha dyan. Kaya huwag niyong kalilimutan, ha? Si Mike Diferencia, pagtatakbo ulit ito, mga taga Quezon City, alam na this. Anyway, parang gusto niyang tumakbo sa Senado sa 2028. Ang bulong ng ating puting kabayo, gustong magpa-line up, ha? Ang titibay nga ng mukha ng line up ng PDP, no? Andiyan si Topak Show, magsisenadora. Tapos yung mga yung sinong pangalan ito, yung fake news na abogado na pati Supreme Court, fake news. Silang Bino. Walang kadala-dala. Si Vic Rodriguez. Diyos ko po, Rudy. Malamang-lamang, tatakbo liya sila ipi. Si Jimmy Bundok. Siyempre, nadagdag pa si Mike Diferencia. Diyos ko po, Rudy. Wala na ba talagang iba? Malamang-lamang, umasa pa kayo, ha? Baka mapapasama pa itong si anong pangalan, Restitution ba yun? Tapos si Mata, si Dr. Mata. Ang sabi ng aking puting kabayo, mga buang daw ang mga kandidato ng PDP. Siyempre, pero kahit na sabihin niya parang buong yung bait-baitan lang siya. Dahil mahirap na. Pero balik tayo dito, ha, kay Ngotby. Ito si Ngotby Mike Diferencia, ha. Ang daming kinita nito dahil hindi lamang ito kumita sa mga mining na yan, kundi paging sa mga pogo. Kumikita rin ito dahil marami itong illegal online gambling. Tsaka ng mga may online gambling din tong mga negosyo. At ito ay connected din sa pogo. Diyos ko po, Rudy. Tapos tatakbong senador, tapos ngayon nagbabait-baitan, naglilinis-linisan. Nagsampa pa ng impeachment kay PBBM. Sablay naman. Akala niya mabubula ang mga tao. What the heck? Mabubulan lang ang nabubulan nyo, huy. Yung ba nabubulan nyo na? Di mga didilis na. So, yun lang. Kaya alam na this, ha? Yung mga nagyamanan sa panahon ni Fentaboy, isa yan, si Mike Diferencia. Marami talaga yung pinakinabang kay Fentaboy, kaya himod ang puwit niyan. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may saya dyan, ha? Ang tatay nyo ay karton. Ang tatay nyo ay boysel. Matili kayo mga bobo at may saya. Sapagkat ang may saya, dahil laging high blood. Bye!